Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng ating mga members at sa lahat ng ating mga first time and returning visitors. Nawa ang biyaya po ng Panginoon ay sumaatin muli sa araw na ito. Mga batid, naaalala niyo po ba yung katagang magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangailangan? Sino nakakaalala ng katagang yan? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangailangan. Ito po yung kataga na naging popular o naging tanyag noong panahon ng COVID-19. Kung saan nauso po noong mga panahon na yon, yung tinatawag nating mga community pantries. Ito po yung naglalagay sila ng mga lamesa sa mga kalsada, sa mga kanto-kanto, at may mga tao na kumukuha o naglalagay ng pagkain, ng tubig, ng mga gamit, at yung mga tao na nangangailangan ay pwedeng kumuha. Kaya ang nakalagay po doon, magbigay ayon sa kakayanan at kumuha ayon sa pangangailangan. Sa panahon ng pandemic, lumabas po yung pagiging matulungin at pagiging mapagbigay ng mga tao. Kung saan marami yung mga nakakaangat sa kanilang kabuhayan ang nagbahagi ng kanilang mga pangailangan, nagbahagi ng kanilang mga kayamanan para sa mga nangangailangang mga kababayan. Ang ganitong pagtutulungan sa oras ng pangailangan ay hindi na bago sa kasaysayan. Marami na pong mga pangyayari ng kalamidad, pandemya, na kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng kanilang mga tulong para doon sa mga nasalanta. Naranasan natin ito during the time ng pumutok ang taal. Marami pong mga naging bakwit at marami din ang mga nagpaabot ng tulong. As a church, we are blessed to be a channel of blessing. Sa loob ng ilang buwan ay tayo naging busy sa pagpunta sa mga lugar-lugar, daladala ang mga tulong na galing sa ating iglesia, sa ibang iglesia, sa mga pribadong mga kumpanya at mga kaibigan, sapagkat naniniwala sila na may mga tao na nangangailangan kaya kinakailangan silang tulungan. Meaning to say, isa sa masasabi natin na image natin bilang tao ay yung pagiging pakikipagkapwa. Marunong tayo makipagkapwa sa pamagitan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan. Subalit, kung meron po na naitala ng pagtutulungan na nasa konteksto ng iglesia, ito po yung ating mababasa sa ating teksto ngayong umaga sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 32 hanggang 37. Pero bago nating basahin at pag-aralan ang pangyayaring ito, tayo muna'y dumako sa Panginoon sa isang panalangin. Let's pray. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, unigit sa lahat naming ipinagpapasalamat ng iyong biyaya na kami ay tinulungan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang Ebanghelyo, upang aming matanggap ang ibinigay na kaligtasan sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, ito po ang pinakamaganda at pinakamahalagang biyaya at kaloob na aming tinanggap, ang kaligtasan sa magitan ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, ngayong araw na ito aming pag-aaralan ng isang napakagandang kasaysayan ng sinaunang iglesia, kung paanong sa umagitan ng kanilang kaligtasan ay nagbunga ito ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Nawa ngayong umagang ito, kung paanong gumawa ang banal na Espiritu sa mga unang mananampalataya, ganon kami, Panginoon, kilusin ng iyong banal na Espiritu. At kung paano sila nagtaglay ng pusong matulungin at mapagbigay, nawa, Panginoon, ito'y gawin nyo rin sa amin bilang iyong mga anak at bilang iyong iglesia. O Diyos, samahan nyo kami upang ang iyong salita ay matapat na may pangaral at ang iyong salita ay maging kalaguan sa aming pananampalataya. Ito po yung aming dalangin
Sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga gawa, chapter 4, verses 32 to 37. Acts chapter 4, verses 32 hanggang 37. Kung nakita na po ninyo, nais kong basahin sa inyo ang banal at hindi nakakamaling salita ng ating Panginoon. In Acts chapter 4, verses 32 to 37. At ang karamihan ng mga nagsasampalataya ay nangagkaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kaniyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Yesus at dakilang biyaya ay sumakanilang lahat. Walang sino man ang nasasalat sa kanila. Palibasa ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halagas ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito ay inilagay sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose, na pinamagatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Levita, tubo sa Chipre, na may isang bukid ay ipinagbili ito at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng mga gawa, kabanatang 4, talatang 22 hanggang 37. Nawa ay pagpalain ng Panginoon ang gagawing pangangaral ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng ganito: walang nangangailangan sa nagkakaisang iglesia. Walang nangangailangan sa nagkakaisang iglesia. Napag-aralan na po natin noong nakaraang linggo ang napakagandang ginawa ng unang iglesia kung papaano sila tumugon sa pag-uusig. Sa halip na sila po ay natakot, magtago, o tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo dahil sa isang nakaabang na pag-uusig, ang kanilang ginawa ay nagsama-sama sila sa pananalangin, habang sama-sama silang nagtitiwala sa soberanong Diyos na siyang nagplano ng lahat ng mga bagay. At dito, napag-aralan natin na sinagot ng Panginoon ang kanilang panalangin. Binigyan sila ng Panginoon ng katapangan, lalong-lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang teksto po natin ngayong umaga ay kaugnay pa rin. This is the last part ng chapter 4, ibig sabihin konektado ito yung kasunod na nangyari doon sa kanilang sama-samang pananalangin. Dito po ang iglesia ay nagtitipon pa rin at hindi na lamang para manalangin, kundi para malaman na din kung ano ang maaring gawin ng bawat isa para magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa loob ng iglesia. Ang tekstong ating nabasa ay nangyari nung unang panahon sa ating unang iglesia. At masasabi natin na ito ay isang radikal na ugali o isang pambihirang ugali ng mga mananampalataya na marahil ay bihirang-bihira na nating makikita sa mga iglesia ngayon. Ang iglesyang ito ay nagkaroon ng iisang puso at iisang kaisipan, ng iisang kaluluwa sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu na alalahanin ang bawat isa at magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa iglesia. Kung kaya, yaong may mga lupa, yaong may mga bahay ay kanilang ibinenta at ang kanilang pinagbentahan ay kanilang inilagay sa paanan ng mga apostol upang matustusan ang pangailangan ng karamihan. Sinabi ko na ito ay hindi na ugali ng maraming mga iglesia sa ating panahon sapagkat ang makikita na natin ngayon sa maraming mga iglesia
ay ang kawalan ng tunay na concern, ng tunay na pagmamalasakit, ng tunay na pag-ibig sa kapatiran. Lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Marami na kasing mga nasa loob ng iglesia na wala naman talagang sense ng pakikipag-ugnayan, ng walang sense ng pakikipagkapwa at pakikipagkapatiran. Marami, kahit mga miyembro na ng iglesia, ay nabubuhay lamang para sa kanilang sariling kapakanan, para sa kanilang sariling kapakinabangan, na hindi man lamang binibigyan ng pansin yung pagkakapantay-pantay at yung pagtugon sa pangangailangan ng kapatiran. Now, dahil sa ganitong ugali ng iglesia ngayon, mabuting bagay na balikan natin ang magandang ugali na tinaglay ng iglesia ng Jerusalem. At yung loloobin ng Panginoon, nawa ay magkaroon din tayo ng ganitong pag-uugali. Now, I'm not saying na ang iglesia natin ay walang concern sa bawat isa, but what I'm trying to say is makita natin yung ganda na kapag ang bawat miyembro ng iglesia ay nagkaroon ng ganitong kaisipan. At dito ko kukuhanan ng ating mensahe sa ating pangangaral ngayong umaga. And this is our message. Ang iglesyang nagkakaisa na nakikita ang pangailangan ng bawat isa ay voluntaryong nagbibigay para katagpuin ang pangailangan ng iba. Ulitin ko po, ang iglesyang nagkakaisa na nakikita ang pangangailangan ng iba, ng bawat isa, ay voluntaryong nagbibigay para katagpuin ang pangangailangan ng iba. Sa ating teksto, nakita natin yung iglesia ng Jerusalem kung paano nila ipinakita ang kanilang pagkakaisa at bukas palad na pagbibigayan. At ito ay nangyari dahil napuspos sila ng banal na espiritu at dahil lubos nilang naunawaan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita natin ito yung dahilan kung bakit nagbunga ito ng pagbibigayan. Nagkaroon sila ng malalim na pagkaunawa sa katotohanan ng resurrection ni Kristo at sila'y kinilos ng banal na espiritu upang magbunga ito sa kanilang mga buhay. Kaya gaya na sinabi ko sa inyo kanina, hindi lamang po sila nagtitipon para manalangin ng sama-sama, kundi nagtipon-tipon din sila para maibahagi nila ang kanilang mga ari-arian at matulungan ang mga kapatiran na noong mga panahon na yon ay nangangailangan. Ang kanilang kapaligiran ay masasabi nating napuno ng pagtitiwala sa Diyos, ng pag-iibigan sa kapatiran, ng malalim na fellowship, at isang layunin na isabuhay ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakita sa ating teksto mga kapatid yung isang sulyap sa buhay ng unang Kristiyanong iglesia. Kaya naman sa ilang saglit, balikan natin ang mga pangyayaring ito at tingnan natin kung ano ang sinasabi nito sa ating iglesia. At may dalawang puntos tayong titingnan ngayong umaga. Una, pag-uusapan natin yung pagkakaisa sa gitna ng iglesia. At pangalawa, titingnan natin ang pagmamalasakit sa kabuuan ng iglesia. Itong dalawang bagay na ito ang ating tingnan. Una, pagkakaisa sa gitna ng iglesia. Okay? Unity sa gitna ng mga miyembro ng iglesia, in the midst of the church. Balikan natin yung verse 32. At ang karamihan ng mga nagsasampalataya ay nangagkaisa ang puso at kaluluwa. So take note mga kapatid itong talatang ito. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na pagkakaisa at isang layunin sa gitna ng mga unang mananampalataya. Makikita nyo dito na hindi lamang sila grupo ng mga tao o grupo ng mga individual na nagtitipon na sumusunod lamang sa isang aral. Kundi, ang makikita natin dito ay isang iglesia na nagkakaisa na pinagbuklod
ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang pagkakaisang ito ay nagpapalala sa atin doon sa naging panalangin ng Panginoong Yesus sa John chapter 17, verse 21. Kung inyong matatandaan nung ating itong pinag-aralan, ang Panginoong Yesus dito sa talatang ito ay nanalangin sa Ama na kung maaari, yung lahat ng kanyang mga hinirang, yung kanyang iglesia, yung mga mananampalataya ay maging isa kung papaanong isa ang Ama at ang Anak. So this is an answered prayer ng ating Panginoong Kristo kung papaanong nakita mismo sa kasaysayan na yung iglesia ay nagkaroon ng pagkakaisa. Now, ang pagkakaisang tinutukoy dito ay hindi nangangahulugan na dapat ay pare-pareho tayo ng itsura or pare-pareho tayo ng damit o pare-pareho tayo ng mga ginagawa, yung tinatawag nating uniform. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, ginawa tayo ng Diyos na magkakaibang individual. Kaya natural lamang na magkakaiba rin tayo ng paraan ng pagpapahayag ng ating sarili. Kaya magkakaiba tayo ng itsura, magkakaiba tayo ng ugali, ng pag-iisip, magkakaiba tayo ng kagustuhan. Ang mga miyembro ng ating iglesia ay maraming mga pagkakaiba. Bakit? Kasi ang iglesia naman ay binubuo ng iba't ibang tao. Kaya may iba't ibang personalidad, may iba't ibang estado sa buhay, may iba't ibang pinanggalingan, at maging mayroong iba't ibang antas ng pinag-aralan. Ngunit sa kabila ng napakaraming mga pagkakaibang ito ng bawat individual na miyembro ng iglesia, nang dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, pinag-isa tayo ni Kristo sa kanyang katawan. Kaya naman, dapat nating kilalanin at tanggapin kahit sinong tao na tunay na sumampalataya at nagpahayag ng pagtitiwala sa Panginoong Yesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Na kung saan sa pananampalataya ay ibinilang siya ng Diyos sa isang espiritual na pamilya. At kung papaano siya ay tinanggap ng Diyos at idinagdag sa kanyang pamilya, ganon din natin dapat tanggapin ang sino mang tao na maging kabilang sa ating pamilya. Kaya ang punto natin dito, ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay hindi nakasalalay sa panlabas na anyo o sa personal na opinyon ng tao, kundi sa ating pananampalataya kay Kristo. Marami tayong makikitang mga samahan, marami tayong makikitang mga organisasyon na nagkakaroon ng pagkakaisa kasi meron silang mga personal na adhikain. Meron silang kanilang mga ninanais kung bakit sila pumasok sa ganitong uri ng organisasyon. Pero ang isang iglesia ay hindi isang organisasyon na nabuo ng dahil lamang sa mga personalidad o sa mga kagustuhan ng sino man, kundi ito ay nabuo ng dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya magiging tanong, sino ba ang nagbubuklod sa bawat kasapi ng iglesia na sa kabila ng maraming pagkakaiba ay nagkakasundo at nagkakaisa? Ang sagot natin, si Kristo. Kaya kung wala si Kristo sa loob ng iglesia, hindi maaaring magkaroon ng genuine na pagkakaisa ang iglesia. Tandaan nyo na ang susi sa pagkakaisa nung unang iglesia at ang susi ng pagkakaisa sa modernong iglesia ay iisa lamang. Yan ay si Kristo. At makikita natin dito na pinapahalagahan ng Panginoong Yesus ang pagkakaisa. Ito ay naging laman ng kanyang panalangin. Therefore, bilang alagad ng ating Panginoong Yesus, na kabilang sa kanyang iglesia, we must give importance to the unity of His church. Ngayon, siguro kung mga 50 o 100 na tao lamang na katulad siguro natin, we are not yet 100 people in this congregation, madali nating sabihin na siguro mas madaling magkaisa itong ganitong karaming tao.
Subalit kung babalikan natin ang mga naunang kabanata ng Aklat ng Gawa, mula sa 120 na alagad na nagtitipon, sa Acts chapter 2, sa first preaching ni Peter, merong 3,000 kaluluwang naligtas. At pagdating naman ng Acts chapter 4, verse 4, sa second preaching ni Peter, merong another 5,000 na naligtas. So kung titingnan natin dito, i-add natin, it is 8,120. Now, I do not know kung ito pong lahat ng mga taong ito ay nandito sa panahon na ito na sinabi ni Apostol Pedro itong pangyayaring ito. But I'm sure, karamihan sa mga naligtas ay magkakasama. So ipagpalagay natin na nasa 5,000 to 8,000 ng mga tao ang nagtitipon ng panahon na yon sa isang lugar lamang. Try to imagine how many people yung ganung kadami. At tingnan nyo kung madali ba napapagsama-samahin at papag-isa-isahin ang mga taong ito. Note, hindi po ito galing sa isang bayan. Hindi po ito isang bayan, halimbawa ay bayan lamang ng Batangas na pare-parehos tayo ng upbringing. Sila po'y galing sa iba't ibang lugar. Pero ang sabi dito, sa kabila ng napakarami at magkakaibang mga tao at individual, pinagkaisa sila. Nagkaroon sila ng isang kaisipan. Nagkaroon sila ng isang kaluluwa, ng isang puso. At ito'y dahil kay Kristo. So, ano yung dahilan ng ganitong karaming tao ay nagkaroon ng pagkakaisa ng puso? Ang sagot, ang mga mananampalatayang ito ay buong puso at kaluluwang naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Buong puso nilang pinaniniwalaan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Kumbinsido sila na hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanilang ginagawa, ang kanilang pananampalataya. Pansinin niyo ang sabi ni Apostle Peter sa verse 33. Sabi ni Lucas sa kanyang sulat dito, at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Yesus at dakilang biyaya ang sumagana sa kanilang lahat. Now, ito po, ang pinakamalimit, kung mapapansin nyo in Acts chapter 2 hanggang dito sa Acts chapter 4 at sa mga susunod na kabanata, makikita nyo dito na ang pinakamalimit na binibigyan ng diin ng mga alagad sa kanilang mensahe ay hindi lamang yung kanilang pagpapako sa Panginoong Yesus sa krus. Yung binigyan ng importansya at diin ng mga alagad dito ay yung resurrection ni Christ. Ang binigyan nila ng mataas na pagdidiin, ng pagtuturo, ay yung kung papaanong yung Kristo na kanilang pinatay at ipinapako sa krus ay muling binuhay ng Diyos. Ipinapakita nila, tinuturo nila na tunay na bumangon mula sa mga patay ang Panginoong Yesus. At dito mismo sa sulat ni Lucas ay kanyang binanggit sa mga unang kabanata na ating binasa na napakaraming mga tao ang kayang makapag-testify o makapagpatotoo na ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Not only the 12 apostles or the 12 disciples of Christ, kundi mismong yung 500 people, yung iba pang mga disipulo, at maging si Apostle Pablo will testify na talagang ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. At bukod dyan, kumbinsido itong iglesyang ito sa misyon ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan nila yung dakilang utos na iniwan sa kanila. Nandoon po sila sa bundok nung sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 kung ano yung kanilang misyon, na sila ay sinugo ng ating Panginoong Jesucristo upang sila'y humayo at ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Makikita natin dito kung paano ito'y kanilang naintindihan, kung kaya kahit sa banta ng pag-uusig ay hindi sila natinag. Ito yung nakita natin kina Pedro at kay Juan. Sa kabila na sila ay iniharap sa Sanhedrin, binantaan na wag na silang mangaral sa pangalan ni Jesucristo, hindi sila nagtago, hindi sila
tumiklop, hindi sila nagdahilan na wag na lamang magpatuloy. Instead, ito'y kanyang inihayag, ibinalita sa mga alagad, not to discourage them, but to encourage them to continue on sa misyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Now, ipinapakita ho dito ito. Alam na nila na ang Panginoong Yesus ay ang Diyos na nagkatawang tao, na isinugo para maging Mesiyas. Naintindihan nila na kailangan si Kristo ay mamatay at muling mabuhay, at pagkatapos ay ipangaral nila ang katotohanan ito. Kaya makikita nyo dito, buong puso, buong kaluluwa nilang nilagay ang kanilang tiwala sa katotohanan ito. Kaya hindi nila pinanghihinayangan na ibigay maging ang kanilang buhay para sa Panginoon. Kaya kahit sa kabila ng napakaraming pag-uusig na pwede nilang kaharapin, hindi sila tumigil. At ito yung makikita ninyo. Kung hindi nila itinatwa or ikinubli or itinago na ibigay ang kanilang buhay, lalong hindi nila ikinubli or itinago na ibigay ang kanilang kayamanan. Yan ang ating titingnan mamaya sa ikalawang punto. So this is my point, mga kapatid. Ang tunay na pagkaunawa sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo ang nagiging daan upang magkaroon ng tunay na pagkakaisa ang iglesia. Kapag ang isang miyembro ng iglesia ay lumalim sa pagkaunawa ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, I'm convinced na ang miyembrong ito will become united sa iglesia ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Dahil ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ang pundasyon ng ating pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Kaya kapag lubos nating naunawaan at pinaniwalaan ang kanyang muling pagkabuhay, ang pagkakaisa ng iglesia ay isang garantiya. So when every members of this church ay merong full understanding and full acceptance ng resurrection ng Panginoong Kristo, we can anticipate na talagang magkakaroon ng unity ang iglesia. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus mula sa mga patay ay ang patunay ng kanyang katagumpayan laban sa kasalanan, kamatayan, at sa kapangyarihan ng dyablo. Kung tayo ay kabilang na kay Kristo, kung tayo naniniwala sa kanyang tagumpay, tayo rin ay kasama niya sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kung kaya dahil dito, wala na tayong dapat ipagyabang, wala na tayong dapat ariing atin, kundi lahat ng mga bagay na ito ay ating aariing pag-aari ng Diyos. Now, ang pagkaunawa sa katotohanan ito ang sumisira ng pader ng pagmamataas. Ang pagkaunawa sa katotohanan ito ang sumisira ng pader ng kompetisyon. Ito yung sumisira ng pader ng pagkakahati-hati. Kung kaya sa loob ng iglesia, nagiging posible ang pagkakaisa sa kabila ng napakaraming pagkakaiba. Kaya ang punto ko sa inyo, mga kapatid, ang pagkaunawa sa muling pagkabuhay ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa. Ito rin ang humuhubog sa ating pagkakaisa. Kaya bilang hamon, kung tunay tayong naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay, ipakita natin ang bagong buhay na ito sa ating pakikipag-isa sa mga kapatiran sa pananampalataya. If you truly believe sa doctrine ng resurrection, ipakita mo ito by uniting ourselves sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay hindi lamang tungkol sa pag-asa sa hinaharap. Ito rin ay tungkol sa pagkakaisa sa kasalukuyan.
Kaya sa aming mga bisita, ako po'y merong paanyaya sa inyo. Napakinggan nyo ang dahilan at pundasyon ng nagkakaisang iglesia. Ito po ang pininiwalaan namin na ang dahilan kung bakit nagkakaisa ang iglesyang ito ay dahil sa doktrina ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay sa Panginoong Jesucristo, ang pag-asa ng bawat isa sa amin dito. Ang Panginoong Yesus ay hindi lamang namatay para bayaran ang ating mga kasalanan, kundi siya ay muling nabuhay upang bigyan ng kasiguruhan ang ating kaligtasan. Kaya kung nandito ka ngayon, kaibigan, sa aming mga bisita, mga regular na dumadalo, at nakita mo yung ganda na maging isa ng iglesia ng ating Panginoong Kristo, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka magiging kaisa ng iglesyang ito malibang mauna ka munang maging kaisa ni Kristo. Bago ka maging kaisa ng iglesia, kailangan mo munang maging kaisa ni Kristo. Kailangan mo munang isuko ang buhay mo kay Kristo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran ang iyong mga maling gawain, at buong puso kang magtiwala sa ginawa ni Kristo sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Kapag naging kaisa ka na ni Kristo, ito yung magbubukas ng pintuan sa iyo para maging isa ka ng kanyang iglesia. Now, may maririnig kayo sa ilang mga simbahan na sinasabi nila, outside the iglesia ni Kristo, there is no salvation. Mayroong magsasabing, outside the Roman Catholic Church, there is no salvation. The Bible is not saying that. What the Bible is saying is this: outside Christ, there is no salvation. Labas kay Kristo, walang kaligtasan. Kaya hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pagiging isa mo sa iglesyang ito. Maliligtas ka kapag naging isa ka kay Kristo. At kapag isa ka na kay Kristo, idadagdag ka niya sa kanyang iglesia upang kahit marami tayo, magkaisa tayo kay Kristo. Kaya sana sa inyong mga bisita, sana naisin mo ito. Sana gawin mo ito. Sana bago ka umalis ng iglesyang ito, maging kaisa ka ni Kristo. At sa mga susunod na panahon, hangarin mo na maging isa ka ng kanyang iglesia. Yan ang unang puntos natin, mga kapatid. Pangalawa, tingnan natin yung pagmamalasakit sa kabuuan ng iglesia. Balikan natin ang ating talata. In Acts chapter 4, verse 32 hanggang 35. At sino may walang nagsabing sa kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Sapagkat walang sino man ang nasasalat sa kanila. Palibhasa ipinagbili ng lahat ng mga may lupa o mga bahay ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. At ang mga ito'y inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sinuman. Napakinggan niyo po yung ating binasa. Yung mga may bahay at may mga lupa, ibinenta at ibinigay sa church. Ibinigay sa paanan ng mga apostol. Ano yung makikita nyo dito? Yung mga mananampalataya sa Jerusalem, as early as that, this is the first church. Napakabata pang iglesia nito, pero bagamat bago pa lamang ang kanilang iglesia at bago pa lamang silang mananampalataya, come to think of it, na ito po ay hindi isang taon o isang buwan. Araw lamang ang pagitan nito, sapagkat ito yung bunga ng una at ikalawang pangangaral lamang ni Pedro. Pero sa kabila ng kanilang young age sa kanilang pananampalataya, we have seen the maturity of their view in material possession. Yung maturidad ng kanilang pananaw sa mga material na bagay sa mundong ito.
kinilala nilang anumang kanilang pag-aari ay hindi na talaga kanila. Ito'y pag-aari na ng Diyos, kaya hindi nila ipagdadamot na ibahagi kung kinakailangan. Namuhay ang mga mananampalataya sa iglesia ng Jerusalem na may bukas na kamay at may puso na may pagmamalasakit. Kaya, ito yung paalala ko sa inyo mga kapatid. Ang isang tikom na kamay ay mawawalan ng dalawang pagpapala. Una, ang tikom na kamay ay hindi makakaranas ng kagalakan ng pagbibigay. Pangalawa, ang tikom na kamay ay hindi makakaranas tumanggap ng pagpapala dahil nakatikom. Paano ka mapagbibigay kung ayaw mong buksan? At paano ko tatanggap kung hindi mo bubuksan? Kung tikamang iyong kamay, hindi ka makapagbibigay. Kung tikamang iyong kamay, hindi ka makatatanggap. Now, dito sa ating binasa, makikita natin na hindi tikom ang kamay ng iglesyang ito. Hindi lang basta bukas, kundi bukas na bukas. Pero there's something that you need to understand. Ang uri ng pagbibigay na ating nakita dito ay ang pinakamataas na uri ng pagbibigay, which is sacrificial giving. Mamaya sa ating Sunday school, we will continue sa ating pag-aaral about giving. At mamayang hapon, providence ng Panginoon, we will start the teaching of giving. Pero ito'y biyaya ng Panginoon para tayo lalong palalimin sa pagkaunawa patungkol sa pagbibigay. Now, makikita nyo dito, this is a sacrificial giving. Hindi ito yung pagbibigay na labis lamang sa'yo. Hindi ito yung pagbibigay na kaya mo. Ito yung pagbibigay na higit sa kaya mo. Ito yung pagbibigay na handa kang magsakripisyo. Meron tayong ginagawang pagbibigay na malimit, ito yung labis sa akin. That's why it is easy to give kapag ang iyong ibibigay, yung labis lang. Ay may labis ako. Pag kayo po ay nagpapalimos, ang lagi niyong hinahanap at lagi kong hinahanap yung barya. Malimit, hindi tayo magbibigay ng buo. Sa loob ng church, maramang kapag mayroong mga nangangailangan, we can give yung excess lamang sa atin. O kaya naman, yung kaya mo. But these people, this Christian in the New Testament, they don't just give according sa kanilang kaya, but beyond. Higit na handa silang magsakripisyo para sa kapanabangan ng iglesia. At ang ganitong uri ng pagbibigay ang mag-aalis sa atin sa pagiging makasarili at pagiging sakim. Ang ganitong uri ng pagbibigay ang nagdadala sa atin para tingnan ang pangailangan ng iba at katagpuin ito. Kaya kapag hinayaan natin mga kapatid na punuin ng Diyos ang ating puso ng kanyang walang hanggang pag-ibig, kapag ang ating puso hinayaan natin na punuin ito ng katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ito po'y makikita sa ating panlabas na buhay. Ito po'y umaapaw mula sa ating puso at kusang dumadaloy sa ating kamay patungo sa nangangailangan. So kapag ang isang tao ay napuno ng pag-ibig ng Diyos, magbubukas ang kanyang kamay para sa pangailangan ng iba. Kaya lang minsan, ang pagbibigay hindi madali. I'll give you some reason. Una, kasi walang tamang oras kung kailan nangangailangan ng mga tao ng tulong. Kasi ang pangailangan, dumarating yan sa oras na hindi natin inaasahan. Hindi po laging nagiging madali ang pagbibigay dahil minsan, meron din tayong ibang prioridad sa buhay. Ang ibig sabihin, hindi nagiging madali kasi minsan, may sarili din tayong gastusin. At meron din tayong pangangailangan. Kaya minsan ang hirap pagbigay kasi bakit? May need ka rin eh. Hindi din nagiging madali ang pagbibigay dahil minsan, sakto lang yung hawak mo. Pag nagbigay ka pa, magkukulang.
Minsan, mahirap din magbigay dahil hindi mo talaga feel na magbigay o tumulong. May mga time talaga na basta hindi mo lang feel, hindi mo nararamdaman talagang magbigay. Hindi din madali magbigay kasi minsan, pinangungunahan tayo ng duda. Pinagdududahan mo yung bibigyan mo. Baka itong taong ito ay hindi totoo. Just like, I think kagabi lang, meron lang dumaan sa Facebook page ko, sa Facebook newsfeed ko. At ito'y tungkol doon sa isang babae o isang nanay na nangihingi para doon sa kanyang anak. Now, alam nyo, marami na akong naranasan na ganyan. Meron silang daladalang picture, meron silang daladalang resibo, at ipapakita sa iyo sa bus, sa ganito, that they will have, meron silang may karamdaman, tapos kailangan nilang tulong. Now, dahil nga sa maraming mga scam, nagdududa tayo. Now, meron na tayong karanasan ng ganyan, may napanood na rin ng ganyan, na meron daw silang may sakit, pero hindi naman pala totoo. Ang sabi sa kanya, tara, punta po tayo, at tingnan po natin yung may sakit. Ay, wag na po. Wag na po at baka malayo po yung ospital. Wag na po kasi ganito po ganyan, kailangan ko pa maghanap ng pera. Pero in the long run, napatunayan na hindi pala totoo. Pero itong video na napanood ko, hindi naman siya sikat na vlogger. So pinakita yung lalaki na merong sakit talaga at ang sabi niya, magkano kailangan po ninyo? Kailangan ho namin ng 1,000,000 para mailabas namin ang aming anak. So, syempre, itong vlogger na ito medyo nagdududa. So, what he did is ganito. Pwede niyo po ba akong samahan? Walang kagatol-gatol itong nanay na ito ay pumunta. Isinama. At totoo nga, na yung kanyang anak ay mahigit ng 1 buwan na sa ospital dahil nabasag ang bungo, tinahi, at mahigit na 1,000,000 kasi sa dami ng gamot at dami ng procedure, tumagal at hindi sila makalabas. Now, hindi ko alam kung ano nang nangyari, kung nakalabas na, pero ito yung bagay. Minsan nagdududa kang magbigay kasi, hindi mo feel magbigay kasi nagdududa ka. Nangihinayang ka. Kasi baka yung ibibigay mo, gamitin lamang sa hindi tama. Baka gamitin lamang sa bisyo. Baka gamitin lamang sa sugalo sa anumang bagay. Kaya, minsan hindi madali ang magbigay dahil sa duda. Ganon din, minsan hindi madali ang magpagbibigay dahil minsan, hindi natin masyadong kilala yung bibigyan. Hindi mo talaga kilala. Madali siguro magbigay kung kamag-anak mo, kaibigan mo, but kung isang stranger, lalo na kung sa isang church na malaki, na hindi mo alam kung totoo yung kanyang sinasabi, nandoon yung hindi mo siya kilala, kaya hindi ka nagbibigay. Kaya dahil dito, wala tayong kasinang malasakit. Pero mga kapatid, kung talagang nais nating maging dalaw yun ng pagpapala at pag-asa, kalimitan, kakalilimutan natin ang mga dahilang ito. Bagkus, magkakaroon tayo ng focus sa pagbibigay. Hayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating puso upang tayo ay makapagbigay ng voluntaryo at masaya. Gaya ng ginawa ng mga mananampalataya sa ating teksto. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at bahay at inilagay sa paanan ng mga apostol upang may pamahagi sa mga nangangailangan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Nawala ho dito yung kanilang duda na baka ako'y magsakripisyo, sakto lang yung akin, hindi ko lahat sila kilala. I do believe na hindi nila kilala lahat ng taong ito. Imagine, ilang araw pa lang sila magkakasama. Tayo nga minsan dito, mahigit na tayong ilang taong ka nang umaaten. Pag tinanong ko sa inyo, kilala nyo ba yung lahat ng miyembro? Baka hindi nyo pa masabi. Imagine, ito ay 5,000 hanggang 8,000 miyembro. Na ilang araw pa lamang nagsasama-sama. But, sa kabila ng ito, inalis nila ang lahat ng pagdududa. Nagbigay sila para sa kapakanan ng bawat isa. Now, makikita nyo dito mga kapatid, na itong talatang ito at maging ang iglesia ay inaakusahan ng iglesia daw ay nagpo-promote ng communism at ng socialism. May ilang mga tao na sinasabi nila ang iglesia ay nagtuturo ng komunismo at ng sosyalismo. Ano ba yung communism at saka socialism? Pag sinabi natin communism, ito yung isang sistemang politika at pang-ekonomiya
kung saan yung mga mamamayan ay wala pong pribadong pag-aari. Sa isang communist country, lahat ng pag-aari ay pag-aari ng Estado at ng gobyerno. Sa isang communist country, walang uri o class, pantay-pantay lahat. Walang mayaman o walang mahirap. Centralize ang pamahalaan. Ang gobyerno ang may kontrol ng produksyon, distribusyon at ng kita. Layunin po kasi ng komunismo na alisin yung kapitalismo at itaguyod ang lipunang walang pagsamantala. In short, ang komunismo ay parang isang malaking kumpanya na pag-aari ng Estado. Lahat ng empleyado pantay-pantay. Pantay-pantay ang sahod, pantay-pantay ang antas, at ang gobyerno magsasabi sa iyo kung saan ka titira, magkano ang kikitain mo, at ano ang magiging trabaho mo. Ilan sa mga halimbawa ng bansang komunista ay ang North Korea, Cuba, Vietnam, at China. But the problem is this. Ang problema po dito sa komunismo, malimit ang mga namumuno sa ganitong uri ng gobyerno ay nagiging abusado. Ito nagiging problema. Maganda yung ideya, pero dahil makasalanan ng mga tao, ang mga namumuno dito, malimit ay nagiging abusado. Yan po ang kapitalismo. Ano naman yung sosyalismo? Yung sosyalismo, ito naman yung isang sistema ng ekonomiya kung saan yung mga malalaking negosyo at industriya ay kontrolado ng Estado at ng hindi ng mga individual. Dito po sa mga bansang merong socialism ay layunin nila na mabawasan yung agwat ng mayayaman at ng mahihirap. Pero ito pong bansa na merong anyo ng sosyalismo, meron pa rin silang kombinasyon ng pribado at ng publikong pag-aari. Sa communist, lahat ay pag-aari ng gobyerno. Sa mga bansang may sosyalismo, may pag-aari ang gobyerno, may pag-aari din yung mga individual. Pero ito yung malimit. Ang mga bansang nasa anyo ng sosyalismo, malimit ang mga mayayaman ay merong matataas na binabayarang tax. Pero ang maganda sa mga bansang ito, free ang health. Free ang education. Hindi mo mabayaran kapag nagkakasakit, hindi mo mabayaran ng iyong pag-aaral ng iyong mga anak. At kapag wala kang trabaho, sagot ka ng gobyerno. Tutulungan ka ng gobyerno para magkaroon ka ng trabaho. Anong mga bansa ang merong ganitong anyo ng gobyerno? Sweden, Norway, Denmark, Finland, at iba pang mga bansa. And tanong, ano ba yung pinagkaiba ng ginawa ng mga mananampalataya nung unang iglesia para hindi nating masabi na nagpo-promote ito ng komunismo o ng sosyalismo? Ang sagot po dito, yung anyo ng pagbibigay. Ang mga mananampalataya na ito ay kusang loob na nagbigay ayon sa pagkilos ng banal na espiritu. Samantalang ang komunismo at sosyalismo ay isang sapilitan at obligadong pagbibigay. So gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang ating iglesia ay hindi nagpo-promote ng communism o ng socialism. Ang pinopromote natin dito ay generous, voluntary giving according sa halimbawa ng unang iglesia. Ang mga mananampalatayang ito na nagbenta ng lupa at ng bahay para magkaroon ng pagkakapantay-pantay ay nagbigay ng kusang loob nang walang namilit sa kanila. Ginawa nila ito dahil mahal nila ang Diyos. Ginawa nila ito dahil mahal nila ang iglesia. Ginawa nila ito dahil nakita nila na ang kanilang kayamanan ay magiging paraan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa loob ng iglesia. Ginawa nila ito dahil gusto nila na matugunan ang pangailangan ng kanilang iglesia. Gaya na lamang ng isang sininggle out na pangalan, at ito po ay si Bernabe, na ibinenta daw niya ang kanyang bukid at ibinigay sa paanan ng mga apostol at ipinamahagi sa mga nangangailangan. Now, hindi ito ginanggit niya po sa Pablo para itaas itong si Bernabe, but to show us an example ng isang totoong tao na handang isakripisyo ang kanyang kayamanan para sa pangailangan ng iglesia. Ito ay isang halimbawa ng mga mananampalataya na hindi iniisip ang kanyang personal na pakinabang lang,
kundi yung pangangailangan ng pangkalahatan. Pero meron akong gustong liwanagin. Anong gusto kong liwanagin sa inyo? Ang mga miyembrong ito ay hindi inutusan ng mga apostol na ibenta ang kanilang mga bahay at mga lupa. At gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi ito yung naging norm o hindi ito yung parang naging pamantayan ng pag-ibigay. Ang ibig sabihin, hindi inutusan ng mga alagad yung lahat ng mga miyembro na kayong mga mayayaman, magbenta kayo ng bahay at ng lupa at ibigay nyo sa simbahan o sa amin. At ating ipamamahagi sa lahat. No, wala po silang ginawang ganon. Itong mga taong ito, ayon sa pagkilos ng banal na espiritu, ay kusang nagbenta ng bahay at ng lupa. Kaya gusto kong liwanagin sa inyo, hindi ko po kayo tinuturuan at tinuutusan na pag-uwi mamaya ay kuhanin ng titulo ng bahay at lupa at ibenta at dalhin dito. Sabihin naman ng iba, wala kaming bahay at lupa. Wala kaming ibebenta. Yung iba baka naman natatakot na, naku, baka ganito yung No, hindi po ganito. Hindi ito iniutos sa kanila. Ito po ay kusang loob nilang naramdaman sa magitan ng banal na espiritu na sila'y magbenta ng kanilang kayamanan para ibigay sa kapatirang nangangailangan. Pangalawa, makikita niyo po na hindi ibig sabihin lahat ito ay ginawa ng lahat ng mga miyembro. Dahil kapag binasa natin ang mga susunod na mga talata, makakakita kayo ng talatang sila'y nagtipon sa bahay-bahay. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng miyembro nagbenta ng bahay at lupa. Dahil sa susunod na talata, makikita nyo, nagtipon sila sa bahay-bahay. Ibig sabihin, merong hindi nagbenta ng bahay. At ganoon din, after ng chapter 5, na pag-aaral natin next week, yung kay Ananias at kay Sapphira, wala na tayong makikita na gumawa ng ganitong uling gawa. Ibig sabihin, kung meron man, hindi na po ito na itala sa Biblia. Ibig sabihin, ginawa lamang nila ito noon dahil may maliwanag na napakalaking pangailangan ang iglesia. So, diliwanagin ko sa inyo, baka mamaya maakusahan niyo ako. Tinuruan kami ng pastor ninyo. No? Ibenta namin lahat ng aming kayamanan. Pati mga sasakyan, pinagbebenta namin, binigay namin sa paanan ng pastor. Walang ganon. Ito'y buong puso, voluntaryo, na pagkilos ng banal na espiritu, kaya nila ito ginawa. Kaya ang punto natin dito, ang kanilang pagmamalasakit sa kapatiran, ang nag-udyok sa kanila na ibenta at ibigay ang kanilang ari-arian upang magkaroon ng kasapatan ang lahat. Hindi utos, hindi pamimilit, kundi pagmamalasakit, pag-ibig sa kapatiran ang dahilan kaya sila nagbibigay. Mapatid, hindi tayo inuutusan na magbenta ng bahay at lupa para ibigay sa iglesia. Subalit inaasahan ng Panginoon na ang bawat miyembro ng ating iglesia ay matapat at masaganang magbibigay sa Panginoon. As the Spirit leads, voluntarily give. Sa pagkilos ng banal na espiritu, voluntaryong magbigay ka sa Panginoon. Bilang konklusyon, ang Acts chapter 4, verses 30-37 ay isang hamon para sa atin bilang isang iglesia sa modernong panahon na pag-isipan ng ating pananaw sa ating pagkakaisa sa gitna ng ating iglesia at pagmamalasakit sa kabuuan ng ating iglesia. Mga kapatid, hindi ito isang simpleng kwento lamang ng pagbebenta ng mga ari-arian. Ito isang larawan ng puso ng isang iglesyang nagkakaisa at merong pagmamalasakit sa bawat isa. Kaya bilang hamon, sa panahon ngayon na makasarili at materyaloso ang mundo, tinatawag pa rin tayo ng Diyos na maging bukas ang puso, bukas ang ating mga kamay sa mga nangangailangang kapatiran. Hinahamon tayo ng mga talatang ito na pag-isipan ng ating ugali sa ating mga pag-aari at sa ating pagmamalasakit. Handa ba tayong isuko ang ating material na bagay upang tumulong sa mga nangangailangan? Handa ba tayong suportahan ng isa't isa
tulad ng ginawa ng unang iglesia? Handa ba tayong unahin ang kapakanan ng iba kaysa ating sariling kapakanan? Pinapahalagahan ba natin ang pangailangan ng iba tulad ng ating sariling pangailangan? Mga kapatid, hinahamon tayo nito ngayon na buhayin at isabuhay ang parehong espiritu ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa kabuuan ng iglesia. Mga kapatid, sana ang espiritong ito ng unang iglesia ay maging espiritu ng ating iglesia. Tayo po'y manalangin.